ko po dyan is 12 volts light na meron dalawang uring design, isang white at isang po tayong manood ng TV, makinig ng radyo. Ayan. So bukas po yung ating clip fan at bukas rin yung ating TV dito sa kwarto. So nakikita. Ayan, so for today's video, narito po tayo sa bubong para magbigay po sa inyo ng information drive about sa solar setup. So today is August 31 at 2024. So malabang po yung iba sa atin is nakatanggap na ng mga love letters. Yun mga bills po natin, no. So ito po ay sinishare ko po sa kapwa na tulad ko na mahirap, no. Natulad ko rin po na minimum wage earner at yung masama pa nga yung iba wala pa po sa minimum wage earner. So, ang problema po talaga natin sa panahon ngayon is napakalaki ng gastusin sa panahon at napakataas na rin ang bilihin. So, kaya po itong sinishare ko po sa inyo, yung ating solar, no? Kasi based on my experience, maraming gustong mag-solar kaso hindi talaga afford. Kasi may nagsasabi nga, ang solar nga daw po is pang mayaman. So, magbibigay po ako ng tips and idea. So bali 9 years na po pala ako naka-solar. Nagsimula ako since 2015. Kaso hindi ko lang po matandaan yung specific date kung kailan ko po siya sinimulan. So dati hindi po, ito pa yung ating solar panel. Maliliit pa lang po yan. Nagsimula po ako sa maliit. Kasi dati hindi ko pa rin naman alam. So dahil wala po kaming kuryente dito. So alam naman po natin ang kuryente, isa po siya sa mga essential na kailangan ng tao para lumiwanag yung aming tahanan. So nagsimula lang po ako sa solusyon na kailangan ko pong ma-overcome yung dilim. Ayan, so kasi mahirap po kapag madilim po ang isang tahanan, is possible na malamok at pwedeng pagkuhanan ng sakit. At dito nga po sa aming community, dahil tignan nyo naman po guys, ayan, so napakaganda po dito kasi palibot pa po kami ng puno. Ayan, so dahil mapuno, ayan po, malamok po. So kapag madilim po ang iyong bahay, tapos ganito po yung community nyo po, is sa gabi po yan is malamok. So nagkaroon po kami ng problema po dito na nagkaroon po kami ng outbreak ng dengue na siguro 2016 po yon at meron pong namatay. So bilang isang padre de pamilya is na bahala po ako, kaya gumawa po ako ng solusyon na kailangan mapaliwanag ko po yung aking tinitiran upang malabanan yung possible na mangyari na sakit dulot po ng dengue dahil sa madilim na lugar. At ang hirap po sa isang community na walang kuryente is napakahirap po talaga. Kasi ang kuryente guys is isa sa mga essential load na kailangan po natin. So ito pong video na to guys is gagawin po natin siyang series para at least i-share ko po sa inyo, no? Pasensya na po, meron po tayong ganang kaso. Ma-share ko po sa inyo kung paano ko po na-overcome yung problema po namin sa dilim. So that is for today's video. Ayan guys, so nakababa na po tayo sa ating bubungan. So para makapagbigay po ako sa inyo ng continue na information drive about sa solar, so ito po is ginagamit ng mga totally na hindi po naabot ng distribution utility or sa power provider po natin, depende po sa lugar po natin. So ito po is ginagamit po sa island or sa bundok. So dahil wala po kaming kuryente, ito po yung aming ginagamit na source of ng electricity po namin. So dito guys, ipapakita ko po sa inyo yung ating mga ilaw. So ito po yung unang hakbang para masosolusyonan po natin yung dilim dahil sa kawalan ng kuryente. So meron po tayong mga 12 volts na ilaw tulad po niyan. Ang ginamit ko po dyan is 12 volts light na meron dalawang uring design, isang white at isang warm yellow. So yan pong ilaw na yan is made of junk of materials. So meron yang warm yellow and light colors, no? Tulad lang po nandito sa dining. Ayan, no? So nakakatuwang isipin guys na kahit na wala po kaming kuryente is nakakagawa pa rin po tayo ng design ng ilaw, no? Ayan. So lahat po yan guys is power ng solar mula dun sa ating CR, yan sa kusina po natin at dito sa dining, pati na sa sala. So meron din tayong 220 volts na ilaw. Ayan, dito sa loob. Ayan.
Ayan, so maliwanag po yung aming tahanan kahit manood ng TV, makinig ng radyo, gamit po yung ating solar. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yun makakaya niya, no. Ayan, meron tayong TV, Bluetooth speaker. So ito po muna yung ating setup, no. Ayan, so meron tayong 20 ampere na MPPT at meron tayong 40 ampere na MPPT. So yan po yung mga composed of materials ng solar panel natin na nasa bubong. At ito po yung ating safety parameters, input safety and output safety. So always safety first po sa pag-i-install ng solar kasi hindi po biro to, no. So buhay at ari-arian po yung laging nakataya. So ito naman yung aking power bank. Ayan, naka-gel type lang po tayo, no. Ayan. So 3DC solar battery na gel type po. Ang pang light connection po natin is 55 ampere hour. Yung pang appliances connection po natin o yung ating CO is 110 AH composed of 55 ampere hour connection in parallel. Ayan, so yung kaya po niyan mga ka-sunrise is yung ating TV. Ayan, so bukas po lahat ng ating mga ilaw, maliwanag yung ating tahanan, powered ng solar. Ayan, so bukas po yung ating TV, naka-charge yung cellphone ng aking anak. Bukas po yung ating Bluetooth speaker, so punta po tayo sa kwarto, no. Ayan. So bukas po yung ating clip fan at bukas rin yung ating TV dito sa kwarto. So nakikita nyo po na ang source ng electricity po namin dito is solar off-grid. So sana po suportahan nyo po ako sa aking vlog. Ako po si Sunny Robert B. Adriano. And then suportahan nyo rin po sana ako kasi isa lang rin po akong padre di pamilya na nangangarap na makatapos po yung aking 2 anak sa pag-aaral. So yun lang po kasi yung pinakamagandang maibibigay kong kayamanan para sa kanila. Kahit mahirap lang po tayo. So maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.